Mga tumasino, ilang araw na lang bago ang inaabangan na namang halalan sa ating universidad. Kayo ba'y nakasisigurado na sa inyong napupuso ang kandidato? O inyong naisip na naisip pa silang lubusang makilala? Kaya naman tumutok sa aming inihandang harapan ng mga kumakandidato sa posisyon sa ating Central Student Council. Ako si Patro Sabal at alamin kung sino ang dapat iboto, suriin ang mga kandidato. Ito ang Harapan 2017. Sa ikalawang araw ng ating harapan ay makakasama natin ang mga kumakandidato sa pagka-auditor. Kasabay ng ating pagtutok sa kanilang paghaharap ay inaanyayahan namin kayo na makiisa sa atin sa diskurso online gamitin ang hashtag UST Halalan 2017 at ang hashtag Harapan Auditor. I-tweet lamang ang @TomcatUST pati na rin ng @USTC Comelec para sa mga pahayag, opinyon o mga katanungan para sa ating mga kandidato. At dahil alam namin hindi na kayo makapaghintay, inihahatid namin sa inyo ang mga kandidato sa pagka-auditor. Magsisimula tayo mula sa lakas ng diwang Tomasino, Aston Estorpe. From the Faculty of Engineering, I am Aston Estorpe, running for the position of auditor under the banner of Lakas Diwa. At syempre, hindi magpapahuli mula sa Lakas Tomasino Coalition, Richard Javier. Magandang araw po mga Tomasino. Ako po si Richard Javier, kumakandidato bilang inyong Central Student Council Auditor mula sa Lakas Tomasino Coalition. At gaya nga ng mga nakarang harapan ay makikita natin ang mainit na diskurso sa pagitan ng ating mga kandidato. At bago pa man yan ay bibigyan natin sila ng panahon upang ipakilala ang kanilang sarili at ilahad sa atin ang kanilang mga proyekto at plataforma. Sisimulan natin sa iyo, Aston Estorpe. My platforms are Extensive Academic Assistance and Preventive Leadership. In my first platform, Extensive Academic Assistance, naniniwala ako na tayo mga Tomasino, estudyante muna tayo dito. Nandito tayo sa UST dahil mag-aral. Kaya ang kailangan maging first priority ng Central Student Council na tayo ay matulungan. And meron akong dalawang programa para dyan. Una, ang institutional tutorial na kayo, mga estudyante, kaya nyo magturo kung saan kayo magaling. It's institutional tutorial. By the name itself, institutionalized. Kung kayo, galing kayo sa isang kolehiyo, ano ba yung magaling kayo? Pwede nyo ituro to sa ibang kolehiyo. At naniniwala ako na dapat i-promote natin ang student excellence and student promotion. And second is scholarship opportunities. Naniniwala ako na dapat hindi lang sa academic assistance tayo tumutulong, pati rin sa financial assistance ng mga estudyante. And in my second platform is preventive leadership, awareness and prevention program. Naniniwala ako na dapat ang Central Student Council and Local Student Council ay handa bago sila pumasok sa next year ng ating taon. Dapat sila handa sa mga gagawin sa mga workloads ng council at dapat makapag-produce sila ng mga magagandang mga programa para sa mga Tomasino. Second, the last one is the budget allocation and financial report policy. Naniniwala ako na hindi lang sa pag-represent ng financial report at the end of the semester, mapapakita ang transparency. Mapapakita rin to sa una pa lamang. Kaya kailangan natin ipakita rin yung budget allocation. In this way, the auditor can monitor and control the expenses of the student council at mapapanitili natin na walang overspending at mapapanitili natin na napapangalagaan ng pera ng taong bayan ay ng Tomasion community. Maraming salamat sa iyo, Aston, at dumako naman tayo sa iyo, Richard. Magandang araw po ulit. As your auditor, meron po akong dalawang platforms. Yung una po, yung Safeguarding Truth and Integrity. Under Safeguarding Truth and Integrity, meron po tayong project na the GLASS Policy. This policy will require all student councils to publicize their financial reports through Veritas, which is the Financial Audit and Transparency Week. Pangalawa naman po, isa itong personal na advokasya ang environmental campaign. So under environmental campaign, meron po tayong project na environmental expose.
Dito po sa Environmental Expose, isa pong year-round campaign na hopefully maging sustainable na gawin siyang every year. Tapos po, mag-introduce tayo ng mga sub-projects na very doable and very sustainable na gagawin natin siyang practices and habits among Thomasians. Maraming salamat, Richard. Sa inyong pagpapakilala pa lamang ay naway nakakuha na kayo ng boto mula sa ating mga Tomasino. Kung meron pa kayong mga nais malaman at karagdagang tanong sa mga o reaksyon sa ating mga kandidato, ay i-tweet ang hashtag UST Halalan 2017 at hashtag Harapan Auditor. Itag ito sa @TomcatUST pati na rin ng @USTC Comelec. At para tulungan tayong makapamili ng nararapat na susunod na auditor ng ating Central Student Council, ay naghanda tayo ng mga katanungan na siyang sasagutin ng ating mga kandidato. Ang unang lupon ng mga katanungan ay masasabing situational, magbibigay tayo ng iba't ibang sitwasyon at pagkatapos ang mga kandidato ay bibigyan ng 2 minuto para ilahad ang kanilang solusyon sa ibinigay na suliranin. Ang unang magbibigay ng kasagutan sa tanong ay si Aston, na susundan naman ni Richard. Para sa unang katanungan, it is inevitable that the Central Student Council will have many expenses due to the implementation of projects. As mandated by Article 17 of the CSE Constitution, there shall be a university audit. What are the processes and steps to be undertaken in the university audit? Aking inuulit, it is inevitable that the Central Student Council will have many expenses due to the implementation of projects. As mandated by Article 17 of the CSE Constitution, there shall be a university audit. What are the processes and steps to be undertaken in the university audit? Ano nga ba ang proseso ng ating pag-audit, mga kandidato? Aston, ang iyong kasagutan sa loob ng 2 minuto. Go! Ang proseso ng pag-audit ay una, dapat mo munang sabihin sa mga kasama mo, sa team mo, kung paano, dapat turuan mo na sila kung paano mag-audit. At sa pag-audit, kailangan mo munang siguraduhin na ang bawat resibo, na bawat na bibilin nyo yung mga bibilin nyo, dapat yung resibo may OOR at dapat accredited sila at dapat yung mga resibo ay pwede original. At dapat sa pagre-resibo na, itatago natin to ng maayos. Sa pagtago ng maayos, dapat sisiguraduhin mo na ikaw mismo ang magtatago. Dahil we can trust everyone, pero to make sure, because it is a big money in our university, dapat kailangan pangalagaan talaga. And second, as you keep the receipts, dapat meron ka ng Excel file. Dapat, kahit hindi pa tapos yung event, dapat rin-track mo na yung mga ino-audit mo doon. At the same time, para hindi mo malimutan kung may mga notes ka ba na kailangan mo ilagay doon sa Excel file o may mga notes ka na pwede mo makalimutan, as much as possible, kaya mo maglalagay ka notes sa Excel para hindi mo makalimutan. And sa pag-audit naman nun, dapat mag-work hand in hand ka with your treasurer para maging maayos yung pag-audit mo. Kasi yung treasurer yung nagbigay ng budget allocation and dapat ma-maintain nyo yung continuous work ninyo na maging safe and maging clean yung maging transparent na pag-audit nyo. And as we audit the finances, at later on, papacheck naman to sa advisor ng Central Student Council. And yun, ipapublicize sa publiko. Maraming salamat, Aston, sa paglalahad ng proseso ng pag-audit. At dumako naman tayo sa ikalawang katanungan na para kay Richard. Richard, ang iyong tanong, the CSE had an expense of 15,000 pesos from their last project. What are the necessary actions in order to secure transparency of the expenses? Muli, the CSE had an expense of 15,000 pesos from their last project. What are the necessary actions in order to secure transparency on the expenses? Paano mo mapapakita sa mga Tomasino ang transparency sa ating konseho? Your 2 minutes starts now. Mapapakita ho natin ang transparency dun sa project na naganap sa pagpapublicize ng mga financial reports natin. At syempre po, ina-ensure natin sa mga Tomasino na
yung ating expenses reports and liquidation reports ay tama po yung mga nakasaad doon na mga resibo at tama po na properly allocated po yung mga funds natin and mga expenses po natin. Mapapanatili ho yung transparency sa pamamagitan ng, yun nga po, kaya nang sabi ko kanina, financial reports. At last year ho, this academic year, nag-start ho yung Veritas ni Kuya Romulo Terrado na ating current CSE auditor. At doon po, napakita ho sa mga Tomasino na financially transparent po ang konseho ng Central Student Council. Maraming salamat, Richard, at sa paglalahad kung ano nga ba ang transparency sa ating konseho. Mga Tomasino, unang bahagi pa lamang yan ng ating harapan at damang-dama na natin ang tensyon sa pagitan ng ating mga kandidato. Sa ating pagbabalik, magsisimula na ang mainit at umaatikabong harapan ng mga kandidato. Patuloy nila sumbaybay at magbabalik ang Harapan 2017. 2 minutes break po. Tayo ay nagbabalik sa Harapan 2017. Muli ay inaayahan namin kayo mga Tomasino na makisama sa ating diskusyon online. Gamitin ang hashtag UST Halalan 2017 at hashtag Harapan Auditor. Itag ang @TomcatUST pati na rin ang @USTC Comelec. At magbigay lang kayo ng inyong mga karagdagang opinyon o katanungan para sa ating mga kandidato. Ngayon naman ay masasaksihan natin ang mga kandidato sa kanilang pagtugon sa pangalawang lupon ng ating mga katanungan. Natapos na ang objective category at ngayon naman ay panahon upang sagutin nila ang mga situational na katanungan. Ngayon naman ay ang panahon rather ng mga katanungan na objective.
Ang ating mga kandidato ay bibigyan ng tig-isang whiteboard at itataas nila ang whiteboard makalipas ang 30 segundo. Para sa unang category, malalaman natin kung alam nga ba ng mga kandidato ang mga nangyayari sa loob ng ating universidad. Narito ang unang katanungan. Para sa unang category, ito ay ukol sa current events, UST history at general know-how. True or false? In 1785, King Charles III conferred the title of royal to the university and formally granted it the status of a royal university. Muli, in 1785, King Charles III conferred the title of royal to the university and formally granted it the status of a royal university. Mga kandidato, true or false, your timer starts now. Mga kandidato, itaas ang inyong board. Ang sagot ni Aston ay true, samantalang ang sagot din ni Richard ay true. Ang tamang kasagutan ay true. Ang katanungang ito ay mula sa official University of Santo Tomas site and under the history category. Ngayon, tayo naman ay dumako sa pangalawang katanungan. Mga kandidato, handa na ba kayo? The castle headdress of one of the contestants of Miss Universe was turned over to the UST Museum. Name the country that this contestant represents. Muli, the castle headdress of one of the contestants of Miss Universe was turned over to the UST Museum. Name the country that this contestant represents. Mga kandidato, your timer starts now. Mga kandidato, itaas ang inyong board. Ang sagot ni Aston ay Philippines, samantalang ang sagot ni Richard ay Germany. Ang tamang kasagutan ay Germany. Ang katanungan muli ay nanggagaling mula sa opisyal na site ng ust.edu.ph. Ang ating pangatlong katanungan, the University of Santo Tomas became the first academic institution in the world to be awarded the Certified Guest Service Property Institutional Plaque by the American Hotel and Lodging Educational Institute through Asia World Hospitality. Ito ay true or false? The University of Santo Tomas became the first academic institution in the world to be awarded the Certified Guest Service Property Institutional Plaque by the American Hotel and Lodging Educational Institute through Asia World Hospitality. Mga kandidato, true or false, your 2 minutes starts now. 30 segundo, mga kandidato. Mga kandidato, itaas ang ating board. Ang sagot ni Aston ay false at ang sagot din ni Richard ay false. Ang tamang kasagutan ay true.
Ngayon ay talagang nasubok ang kaalaman ng ating mga kandidato tungkol sa current events, UST history at general know-how. Para naman sa ating pangalawang kategorya ay masusubok ang kanilang kaalaman ukol sa student rules, constitution at ang handbook. Para sa unang katanungan sa ating pangalawang kategorya, ito ay true or false. The funds of the CSC and different local student councils shall be derived from two sources, namely the student council fees collected from the students through UST Treasurer's Office during semestral registration and the annual interest collected from the UST Central Student Council Trust Fund. Muli, the funds of the CSC and the different local student councils shall be derived from two sources, namely the student council fees collected from the students through UST Treasurer's Office during semestral registration and the annual interest collected from the UST Central Student Council Trust Fund. True or false ang inyong 30 segundo? Go! Pakitaas ang inyong whiteboard. Ang sagot ni Aston ay true at ang sagot din ni Richard ay true. Ang tamang kasagutan ay true. Ang katanungang ito ay mula sa CSC Constitution, Article 16 under the category of fund. Para naman sa ating pangalawang katanungan, duly recognized student organizations may be allowed to sponsor only blank major fundraising activity per academic year. Duly recognized student organizations may be allowed to sponsor only blank major fundraising activity per academic year. So, ilan ang sinusuportahan ng mga fundraising activity sa bawat academic year? Mga kandidato, ang inyong 30 segundo, go! Upang tulungan ng ating mga kandidato, ang choices ay A, 1, B, 2, C, 4. Muli, A, 1, B, 2, C, 4. Muli ang inyong 30 segundo, go! Pakitaas ang inyong board. Ang sagot ni Aston ay B at ang sagot naman ni Richard ay B. Ang tamang kasagutan ay A, 1. Ang katanungan ay nanggaling mula sa Student Handbook, Subject Rules on Fundraising. Ngayon naman ay ang pangatlong katanungan, true or false. The CSC and local student councils at the end of their terms shall submit to the university through the Office of Student Affairs their respective financial statements. Muli, the CSC and the local student councils at the end of their terms shall submit to the university through the Office for Student Affairs their respective financial statements. True or false, 30 segundo, go!
Mga kandidato, pakiitaas ang inyong whiteboard. Ang sagot ni Aston ay true, samantalang ang sagot naman ni Richard ay false. Ang tamang kasagutan ay true. Ito ay nanggaling mula sa CSC Constitution Article 17 University Audit. At ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong kategorya. Ito ay ukol sa Student Orgs, Advisors, UST Offices at Admins. Unang katanungan, she's the internal auditor of the university. Muli, she is the internal auditor of the university. Mga kandidato, 30 segundo, go! Mga kandidato, ipakita ang inyong kasagutan. Ang sagot ni Aston ay Christine Nicolas, samantalang ang sagot naman ni Richard ay Professor Lee. Ang tamang kasagutan ay Miss Christine Nicolas. Ang pangalawang katanungan, he is the director of the purchasing office. Muli, he is the director of the purchasing office. Mga kandidato, 30 seconds, go! Mga kandidato, ipakita ang inyong sagot. Ang sagot ni Aston ay Rolando Castro, samantalang ang sagot naman ni Richard ay Father Austria. Ang tamang kasagutan ay Father Dexter A. Austria OP STHD. At para sa ating huling katanungan sa pangatlong kategorya, he is the Vice Rector of the University. Muli, he is the Vice Rector of the University. Mga kandidato, 30 seconds, go! Pakitaas na ang inyong whiteboard. Ang tamang kasagutan ay Reverend Father Richard G. ang OP. At dyan na nga nagtatapos ang pangalawang bahagi ng ating harapan. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang ating harapan dahil patuloy pa natin kikilatisin at kikilalanin ang ating mga kandidato sa pagharap nila muli sa ating Harapan 2017.
Mga Tomasino, nagbabalik ang Harapan 2017. Ngayon naman ay masasaksihan natin ang ating mga kandidato na sagutin ang mga katanungan na nagmumula mismo sa ating administrasyon at mga kilala na personalidad. Ang susunod na lupon ng katanungan ay mula sa isang profesor ng Integrated Marketing Communications at Strategic Management mula sa College of Commerce and Business Administration, Assistant Professor Oscar G. Torres. This is Bobby Torres from the College of Commerce and Business Administration. Your question is, what is your most notable qualification and how can you utilize this qualification to better perform your function as auditor of the Central Student Council? Narinig natin ang katanungan ni Ginoong Torres at bibigyan natin ang mga kandidato ng 30 segundo upang pag-isipan ang kanilang sagot. 30 seconds, go! At para mauna sagutin ang katanungan, narito si Aston. 2 minutes to answer, go! Naniniwala ako na ako ay magiging Central Student Council Auditor dahil I have an experience. My first-hand experience being a Vice President for Audit of my former organization, ORSP UST. And second, I can use being an engineering student. I am from the Faculty of Engineering, and we engineering students, we design improvements. And as we design improvements, we eliminate the waste of the current system. And I believe if I become the next Central Student Council Auditor, I can utilize this skill to improve the Central Student Council. And my first-hand experience will really suffice what needs to be done in the duty of the Central Student Council Auditor. Maraming salamat, Aston, sa iyong kasagutan. Ngayon naman, panahon mo na upang sumagot, Richard. Bilang estudyante po ng AMV College of Accountancy, pinag-aaralan ho namin ang ang accounting subjects namin at ang tamang pag-audit in the near future. Pangalawa po, nakapagsilbi po ako sa Local Student Council ng UST High School at ngayon ho, CSC Executive Associate to the Vice President po. So, nakapagsilbi ho ako sa mga student councils at alam ko ho kung paano ang pagpapatakbo ng student council. Pero po, para sa akin, ang pinaka-importante ho na maibibigay ko as your Central Student Council Auditor is yung values na pinag-aaralan namin at ini-instill sa amin sa AMV College of Accountancy, which is the value of truth and integrity. Maraming salamat, Richard. Maraming salamat sa ating mga kandidato. At ngayon naman ay ang quick fire para sa ating mga kandidato. Bibigyan natin ang mga kandidato ng pagkakataon upang tanungin ang isa't isa at ang sisimula na natin, candidate number 1 at susundan naman ni candidate number 2. Magsisimula tayo sa iyo, Aston. Tanungin mo na si Richard. Being an AMB student, can you differentiate to me the accounting and auditing? Sa accounting ho, ito ho yung tamang pagre-record, it is the art of recording and summarizing po yung mga financial transactions na nagaganap po sa isang business transaction. At auditing ho, ito ho yung pagre-review if tama po talaga yung mga na-record at walang discrepancy at wala hong pagkakamali. Ngayon, ikaw naman ang magtatanong, Richard. Ano ho sa tingin nyo yung maibibigay nyo na contribution sa Central Student Council bukod po sa auditor job nyo po? At bukod na rin ho sa mga plataforma binigay ninyo? As I said earlier, I am from the Faculty of Engineering. And we, as an engineering student, we design improvements. And we took focus on eliminating the flaws of the current system. And we all know that everything needs improvement, needs room for improvement. And we are here, engineering student, to
to give solution to every improvement that needs in this world. And I believe that if I become the next Central Student Council auditor, I can use this skill to improve the Central Student Council. Ngayon, ikay magtatanong muli, Aston. What is your stand regarding tuition fee increase? Regarding po sa tuition fee increase na 10%, yun po kasi yung pinopropose ng administration. Masyado po siyang malaki. Hindi po, sa amin po, sa Lakas Tomasino Coalition, alam ko po sa maraming estudyanteng Tomasino na masyado po itong malaki. Pwede ho ang tuition fee increase sapagkat para sa atin naman ho ito. At para sa akin lang, dapat ho i-elaborate pa ng opisina kung saan po ba ito napupunta talaga at kung po pwede po, napakibabaan ho ng onte. And follow-up question, do you think may platform, scholarship opportunities, ay matutulungan yung mga estudyante sa pag-aaral nila if ever magka-tuition fee increase? Matutulungan ho, pero may tanong ho ako dun sa scholarship program ninyo. Ito na ho yung tanong ko. Alam niyo ho ba kung sino po ang personnel sa OSA regarding scholarship po? Yes. Sino ho? Yung si Ma'am, before kay Sir Alan, yung table. Ano hong pangalan? I can't remember the name. Sige po. Kasi ho, sa Office of Student Affairs, meron ho tayong mga scholarship programs na ginagawa. At meron akong current system. At sa tingin ko ho, kung mag-i-introduce ho kayo ng scholarships, dapat ho i-incorporate nyo po sa kanila muna at i-inform po muna sa kanila. Ang follow-up question po, kung sakaling ipropose nyo po yung scholarship, ano hong mga kumpanya yung i-introduce nyo ho sa mga UST students? Actually, maraming kumpanya nag-o-offer ng scholarship opportunities. Marami ako mga kaibigan na nag-scholar sila ng ibang kumpanya dito sa UST. And I've been looking, nagtatanong-tanong na ako sa mga professor ko kung ano yung mga kumpanya na pwede makatulong. And may nasasabi sila, yung kunwari mga bangko, they can offer to accounting students ng mga scholarship opportunities. Meron din yung mga Metrobank, yung BPI nga, yung mga bangko nga, nag-offer talaga sila ng scholarship opportunities for business administration courses and accounting students. And marami din naman talaga mga kumpanya na iba na mag-offer ng kasi nakapagbaba to sa pagbayad nila ng tax. And mas gugustuhin nilang makatulong kesa naman magbayad sila ng mataas. Maraming salamat sa ating mga kandidato at iyan na nga ang Quick Fire. Muli, maraming salamat sa mga Tomasino na kilahok upang kakilalanin kung sino nga ba ang nararapat na maging auditor ng ating Central Student Council. At ngayon naman, dumako tayo sa online world. Basahin natin ang mga katanungan sa Twitter. Mula kay @Reginald Raine, what would you do if the accounts aren't balanced during the reconciliation process? Muli, what would you do if the accounts aren't balanced during the reconciliation process? Bibigyan namin kayo ng 30 segundo upang sagutin ito. Muli, ang katanungan, what would you do if the accounts aren't balanced during the reconciliation process? Magsimula tayo sa iyo, Aston. If hindi po nag-balance yung account sa pagkatapos ng taon, I'll take responsibility because it is my job and I have integrity. If hindi ko man magampanan ng maayos yung job ko, kailangan ko panindigan ito at dapat itama kung anong mga mali. Pero sa tingin ko, with my experience and with my integrity at hand, sa tingin ko, hindi ako magkakamali dahil alam ko ang tinatrabaho ko. Maraming salamat, Aston. At ano naman ang iyong pahayag, Richard? Sa pinag-aaralan ho namin sa accounting, kapag may imbalances po o kapag hindi po nagbabalance yung mga accounts natin, kailangan ho talaga muna natin alamin kung ano ho yung parte kung saan ho nag-imbalance. At kasi ho, kapag may imbalance, napakarami hong discrepancy ang mangyayari. Pwede may corruption o kaya pwede namang nagkamali lang ng pag-declare.
So sa tingin ko, dapat ho natin itong iwasan at dapat ho natin, kung sakali mang mangyari man ito, kailangan ho natin siya munang itama. Maraming salamat, Richard, at nalaman nga natin ang pagbabalanse sa ating konseho. Mula naman kay @Marvin Olid, anong gagawin mo kapag nalaman mong nawalan kayo ng pera? For example, nakawala si treasurer ng 50,000 pesos. Muli, anong gagawin mo kapag nawalan kayo ng pera? For example, nakawala kayo ng 50,000 pesos. Magsimula tayo sa pagsagot mo, Aston. Sa tamang pag-uusap naman po, dapat talaga, simula pala ng taon ay may collective effort na kayo ng inyong mga EB officer and with treasurer. Kasi dapat mo bantayan, as an auditor, dapat mo talaga bantayan ang mga ginagawa ng mga co-officer mo. Especially sa treasurer. Kasi as an auditor, dapat tayo nagbibigay ng independent review sa mga operasyon at sa mga financial expenses nito. At kailangan ko rin dapat mapanatili na ang bawat labas ng pera ay naaayon at nararapat sa lahat ng budget allocation ng council. Narinig natin ang sagot ni Aston. Maraming salamat. At ikaw naman, Richard. Yung issue ho ng pera, napakalaki. Napakaraming bagay ito matutulungan, napakaraming pagkagastusan at napaka-importante ng pera. At para ho sa akin, kung sakaling mang mawawala ng treasurer yung 50,000 pesos, he or she should take responsibility for it. At kasi ho, yun ho yung ginagampanan niyang trabaho. At para ho sa amin, siguro uunahin namin yung central board meeting at kung ano ang dapat gawin dun sa nangyaring insidente. Kasi ho, dapat ho, as students, as Tomasians, we should remain vigilant, we should remain transparent, and we should have integrity ho sa mga ginagawa natin. At hindi ho natin dapat palampasin na may mawawalang pera. Hindi ho dapat siya mangyari at hindi ho dapat siya maisip na mangyari. Maraming salamat, Richard. Maraming salamat sa ating mga kandidato. Ipatuloy lamang ang magbigay ng opinyon at gamitin ang mga hashtag UST Halalan 2017 at hashtag HARAPAN Auditor at itagang @TomcatUST pati na rin ng @USTC Comelec. Naging mainit nga ang pagpapalitan ng tanong ng ating mga kandidato. Yan ay mga kandidato natin sa pagka-auditor para sa ating Central Student Council. At pangatlo pa lamang yan sa 6 na posisyon na ating masusubaybayan ngayong Halalan 2017. Sa mga susunod na harapan, muli namin kayong iniimbitahan na makiisa sa ating pagsusuri ng katauhan ng iba't iba pang mga kandidato sa natitirang 3 posisyon sa konseho. Tumutok pa rin para sa mga mainit pang harapan sa pagitan ng mga kandidato sa ating Central Student Council. Yan ay ang pagka-treasurer, vice president at president. Muli, ako po si Patro Sabal, makialam, makibahagi at makaisa sa taunang talakayan sa pagitan ng mga kandidato para sa konseho. Tumasino, handog ng UST Central Comelec at Tomasian Cable Television, ito ang Harapan 2017.